Gagayak na kami noon pag pumunta ng Pulong, diyan sa bayan ng Magalang. Pulong. Sa mga ganyong kaso, kahit na pagod maghapon si kapatid na Soriano, energetic pa rin siya. Makikita mo lang talagang hindi na makagawa pagka sinusumpo ng matinding hika. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back at it again sa another episode na naman po dito po sa Usap-Usap University. And for this episode, this is quite special dahil po, kung naalala niyo po, kahapon ang kapanganakan sa laman ni Brother Eli Soriano. So, April 4. So, ngayon po is April 5. So, atin pong gagawin ay magkakaroon po tayo ng konting tribute po. Pero ang ating papanoorin ay ang history, as told sa 42nd na MCGI anniversary video. So, meron po kasi dong history ng church, and also, syempre, pag sinabi nating history, especially yung modern history ng MCGI, so involved po dyan ang kanila pong pioneer, ang overall servant po na si Brother Eli Soriano, syempre. And pagkatapos po natin na mapanood ang video, atin po babasahin yung inyo po mga comments dahil kung naalala nyo po, ako po ay nagbigay ng tanong kung sino si Brother Eli para sa'yo. So, babasahin po natin yung mga comments po ninyo maya-maya lamang. Wala naman tayong hihimayin dito, pero magbibigay lang po tayo ng reaction as we watch this video together. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako from start to finish. Let's go! Taong 1980, nang ang hula ay natupad. Nung unang-unang narinig nga yan namin sa radyo, hindi kami natulog. Doon ako lalong nagtibay sa unang narinig kong pangangaral. Sa nakalipas na 42 taon, isang kwento ng pananampalataya, dinalisay sa pananalangin at taglay ang tiwala sa Panginoong may kapal ay sumibol. Hindi ko masasabing walang kapangyarihan na sobrenatural. Kung kaya't mula noon hanggang ngayon nagpapatuloy pa ito. Kaloob ng Diyos yun dahil may plano ang Diyos. Talagang kung hindi ka sasamahan ng Diyos, parang imposible na nangyari. Sabi ng Diyos, ako ang gagawa, sino pipigil? Nakita po dito sa programang ito. Yun pala ang pamagat ng programa. Ito ang kapanganakan ng longest-running religious program sa Pilipinas, ang Dating Daan. Sa relihiyon ang pinag-uusapan na kaluluwa, at pag yan ay napahamak mo, wala ka ng paraan para mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Kung may mabasa ko, talo ka na! Huwag magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Basa. Basa. Ang istorya ng Ang Dating Daan ay nagsimula noong nagnais si Brother Eli Soriano na noon ay 33 taong gulang pa lamang na ipangaral ang katotohanang nakasulat sa Biblia, aklat na malapit sa kanyang puso simula pa nang siya'y bata pa. Okay, before we continue mga ka-youth, hindi po ako maghihimay ng mga argumento dito so magbibigay lang po ako ng reaction. Pero 33, malapit yan sa edad ko, 34. So 33 po pala nag-start si Brother Eli according sa video presentation na ito. Although gusto ko lang din pong sabihin yung aking pong perspective, Indeed, ang Dating Daan was more popular kumpara sa dating pangalan po ng MCGI, and even siguro ngayon, MCGI, yes, it is known, pero ang Dating Daan para sa marami. So yun nga po ang mas sumikat, and naalala ko po, and I've mentioned this sa mga video reactions po natin dati. Mas una ko pong nalaman ang patungkol sa ang Dating Daan through the GMA parody show, Ang Dating Doon. Ayun sa Bubble Gang. So, ganun po. So, yun ang nauna ko napanood sa GMA. And then I was like, meron pala talagang binabasihan. So, yung binasihan pala nung Ang Dating Doon ay ang programang Ang Dating Daan. 1978 narinig ko siya sa San Fernando. Pampanga. Doon sa barangay namin, namulungan si Brother Eli noon. Nakita namin, kakaiba talaga siya sa lahat ng mga ngaral. Yung pagbasa ni Brother Eli sa Biblia, pag may nagtanong, isang bukas lang yun, sinasabi na niya. Pag nagsabi siya, ano ang sabi ng Diyos sa Biblia? Basa! Nagsagawa si Brother Eli Soriano ng mga Bible studies sa bayan-bayan. Araw-araw, kasama ang mga unang miyembro ng iglesia at ang noon ay bata pang kapatid na Daniel Rason. Hinahanap ko siya dito sa San Vicente, Apalit. Ang una kong nakita ay si kapatid na Daniel. Kung hinahanap ko si kapatid na Eli, ay sinamahan niya ako. Nakita ko
Ang kauna-unahang pagpupulong noon ng kapatid na Eli, ang tawag pagpupulong, pangangaral ni kapatid na Eli, sa lugar ng Cabalantyan, Bacolor, Pampanga. Physical na pulong kung tawagin yun, isang pulong na kung saan maraming mga imbitadong mga tao, yung mga nasa barangay, makikita mo si Brother Eli nagsasalita doon gabi-gabi. Pinupuntahan niya yung mga bari-baryo sa mga bayan-bayan. Kagaya po ng bayan ng Santa Cruz de Guagua, Betis Guagua, diyan sa may Santa Rita Gasak, sa may San Basilio, hanggang sa makarating po sa San Fernando, Pampanga, sa Angeles. Then, noong 1980, nag-aral si kapatid na Soriano diyan po sa dako ng Magalang. Talaga sa mga barangay pumupunta at nangangaral. Ang ilaw, yung bang bumbilya na maliit na yung sa poste, ano mo lang yan parang itutulos mo lang tapos ando na, tapos mag-uumpisa ka na magpatugtog ng awitan kasi ang gamit po namin noon ay trompa. At pagka nag-aawitan na, alam nyo sa mga awitan, maraming mga tao talagang naglalabasan. Pag dumating na yung oras, mag-uumpisa alas 7 ng gabi, yung mga tao, alam nyo naman sa barangay, pagka ganyang oras na, tahimik. Pagka narinig nila, nag-aawitan na, ayan, unti-unti, nagdadatingan. Para bang nakakita sila ng ilaw, pagka yan ay nangaral na, yung mga tao talaga naman makikita mo, atentibong makinig, interesado. Sa kanilang masidhing pagnanais na makapagligtas ng mga kaluluwa, sila ay nagsikap at naglakbay sa mga malalayong dako, sa gitna ng mga panganib at hirap, sa mga madadawag na kalupaan, maging sa mga bahang kalsada at mga palayan. Maglalakad kami, pupunta kami sa isang barangay, wala kang madadaan ng kalsada talaga. Lakaran lang talaga, dadaan ka sa bukid. Pag nagkataon po na tag-ulan, may mga sapa, para makatawid ka, ibabalo mo ng plastic ang damit mo tsaka Biblia. Tatawid ka yan, lalangoy ka sa sapa, ganon. Kaya nung dumating na po yung time na nakasama na kaming mga manggagawa, sanay na salay sila sa ganyan, sa paglalakad. Walang convenience kang masasabi. Minsan nasisiraan ang sasakyan, jeep lang ang gamit ni Brad Eli na pampasada, yung sasakyan nakakarag-karag, awa naman ng Diyos na iraraos yung mga paglalakbay gabi-gabi. Kahit na malalim ang lubak ng kalsada, halos mabara na nga yung sasakyan, tinutulak na nga lang. Talagang hindi nakahadlangan ng pangaral. Lalo na yung pinupuntahan niya mga liblib na lugar na kahit na walang ilaw, talagang ang kapatid na Soriano, yung kanyang pangaral hindi tumitigil. Umulan, bumagyo, kahit anong panahon. Sa pangaral niya, nasaksihan ko, talagang may mga nambabato, ugat ng tubo, mga bato, mga nagliliparan. May mga sumisigaw na talaga masakit na mga salita. Soriano, tumigil ka na dyan. Biglang sa kalagitnaan ng pangangaral ni Brad Eli, kung mangaral kasi si Brad Eli sa kalsada yun sa kalsada, tapos sa ilalim lang ng poste, no? So basta may ilaw na nakakatanglaw sa pulpito niya, meron kaming baon na maliit na pulpito, tapos minsan meron kami nilalagay na ilaw nakakabit sa baterya ng jeep, yun ang nagsisilbing ilaw niya. May sumigaw na, Soriano, pag hindi ka tumigil, puputulin namin ng dila mo. May dalang karit yun. Isang ng mga kapatid, natutunan nila kay Brad Eli, no? Pagka may nanguusig, binabawalan, may tupa ika dito. Ayaw tayong papasukin ng demonyo. Nakakaramdam silang may tupa ng Diyos doon. Nung kami naman ay doon sa bundok, umaandar yung sasakyan namin, walang headlight. Kasi parang hindi nga kami matrace na dumadaan kami. Kami parang ako ang nakalabas na yung ulo namin sa jeep na gano'n. Kami yung tumitingin sa dinadaanan. Kasi sa ilalim na lang ng buwan. Tanga ng lubhang tiwala sa may kapal. Kahit kaunti ang salaping pangtustos, nagpatuloy ang pangangaral sa mga bayan-bayan sa pagsisikap ni Brother Eli at paghahanap buhay. Si kapatid na Elia, dahil sa kanyang pagnanais na maipalaganap talaga ang katotohanan kahit na sa kabila ng kapos siya financially, no? Kapusan. Marami siyang hanap buhay na ipinundar talaga. Andiyan na magbukas siya ng mga karinderya.
Diyan sa may bayan ng Apalit. Okay, before we continue mga ka-youth, so talagang sa Apalit, no, yung karinderya na mention po dito. And of course, we talked about this before. I honestly did not think na si Brother Eli ay talagang sa very difficult financial situation dahil nga siya naman ay may mga business. And this was also attack, quote-unquote, nung sa viral din po natin na video na ginawa yung ating reaction po sa investigador, no, nung si the late Mike Enriquez ngayon sa kanyang pagtatanong, binigyan natin ng konting reaction doon. But yun nga, very common po kasi talagang tinatapon po yan na questions sa mga relihiyon, sa mga sekta, sa mga denomination. Money issue po talaga. So kinakailangan talaga na ipakita na syempre na may napupuntahang tama yung kita o yung mga kontribusyon. Kinakailangan din syempre i-refute yung mga common na mga comments na ay napapayaman lang yung pastor na yan o napapayaman lang yung manggagawa na yan, something like that. So the topic of Brother Eli's businesses, mabuti na laging nami-mention yan para maliwanagan syempre yung lahat. Naging kasama ako dyan. Nagbukas siya ng pet supply. Pet supply? Nagtinda ng goma ng gulong para may pandagdag sa pangangaral. At pati mga damit, t-shirt, at saka yung lumpia. Nakita ko yung payak na pamumuhay ni kapatid na Eli. Nakita ko rin yung kaniyang lugar. Simple lang. Na noong time na yon, doon ko nalaman na nagtitinda pala sila ng lumpia. Nakita ko ang pagkakaiba ng kapatid na Eli. Hindi lang sa pangangaral niya ng Biblia, kundi sa pamumuhay. Sa madaling araw, babangon ng maaga upang magluto ng lumpia para kumita. Magsisimula yan ng pamamalengke hating gabi. Dumadayo hanggang Balintawak, hanggang Divisoria para bumili ng mga ingredients na kakailanganin para sa lumpia. Dala namin yung jeep na kulay puti, yung saraw na jeep niya. Tapos si Brad Eli yan, pupunta yan doon sa, papasok talaga sa loob ng palengke. Siya yung mismo naghahanap, may mga suki. Siya yung naglalakad hanggang sa kinaumagahan or madaling araw pa lang. Gising na yung mga tao para mag-prepare ng lumpia. Matrabaho kasi yung lumpia eh. At si Brad Eli mismo ang nagluluto din, nakasalang siya, nakadarang siya sa init. Yung pagpiprito ng lumpia, isang kawang malaki yan. Tapos noon, ang gamit pa namin, kusot. Mahigit 20. Sabihin natin mga 30 na. On the average, ang kanyang tindero araw-araw. Kung libu-libong lumpia ang dala niya mga yan, ang isa kasi nagdadala ng 200, 300, 500 sa umaga yon. Pagkatapos noon sa hapon uli, ang pinakahuling aalis dyan, mga alas 3:30 ng hapon. 2 basket ang dala namin sa pagtitinda ng lumpia. Imagine mo, 2 basket. Nilalakad namin yung lugar kung saan kami nagtitinda. Bit-bit namin yung suka. Na pagkatag-ulan, bit-bit namin yung payong. Pero masaya kami nun dahil nakikita namin yung layo ng kapatid na Eli na kahit mahirap yung paggawa ng lumpia, siya yung talagang pangunahing nagluluto nun eh. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos na itaguyod yun sa tulong at awa ng Diyos. Pagdating ng gabi, nangangaral si Brother Eli ng walang puknat. Binabasa ang mga talata mula sa banal na kasulatan ng kanyang buong lakas. Pagkatapos ng pagtitinda ng lumpia maghapon, gagayak na kami noon para pumunta ng pulong diyan sa bayan ng Magalang. Sa mga ganyang kaso, kahit na pagod maghapon si kapatid na Soriano, energetic pa rin siya. Makikita mo lang talagang hindi na makagawa pagka sinusumpon ng matinding hika. Pero tuloy pa rin ang pangangaral niya kahit na may nararamdaman. Hanggang sa makita ko nga, nung nagdodoktrina dyan sa may isang talimundok ng Magalang, halos eksakto nung mag-closing prayer na sa doktrina, nakita ko, hindi na nakatayo si kapatid na Soriano sa kanyang pagkakaluhod. Binuhat na lang sa jeep. Mahirap lang sa katawan, pero maligaya. Dahil alam mo kung paano mo sinisikap, itong lahat ng mga sakripisyong ginagawa mo, merong pinaroroon ng mabuti. Ito'y para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa loob ng 14 na taon, ganito ang kanilang ginagawang pamamahayag upang makaabot pa ng mas maraming mga tao. Nakita ni Brother Eli ang pangangailangan sa isang mas malawak na pamamahayag. Yung pagpupulong na ginagawa sa mga barabarangay, sabi nga niya,
naikot niya ang Pampanga, ay lalabing 4 na bayan lang, ni hindi naman lahat ng mga barangay ay kanyang napangaralan. Umabot siya ng mahabang panahon ng ginugol niya. Mga way back 1970s, nangangaral siya, pero Pampanga pa rin, hindi pa siya nakakalipat man lang ng probinsya. Kahit ano ikang gawin ko, kung ang napupuntahan lang natin limitado, 3 buwan, isang baryo lang, mamamatay na ako, hindi ko pa malilibot ang buong Pampanga. Kaya sabi niya, gusto ko magradyo tayo. And before we continue mga ka-youth, this is something that I would not say is unique dahil po ang televangelism, ang radio evangelism, of course, it was popularized in the US. Mas early as 1950s, meron na kung di ako nagkakamali. And syempre, dahil sa Pilipinas, meron ding wave of technology na sumusunod. So yan din po ang ginawa sa atin dito sa Pilipinas. Pero gusto ko lang din pong i-emphasize yung perspective ng pagtuturo through a wider na medium. And actually, sa akin po, kaya nga po, diba, I was a former professor in the university for around 3 years. Indeed, I have influenced, I should say, yung aking mga estudyante, libo-libo kong mga estudyante, pero iba rin yung pagtuturo, quote-unquote, na nangyayari sa isang malawakan na scale. Kaya nga meron tayong internet, meron tayong mass media, meron tayong social media. Noong 80s, samantalang ang teknolohiya ay nasa pag-unlad pa lamang, nagsikap si Brother Eli na maibahagi ang mga salita ng Diyos sa mas maraming mga tao. Na sa kabila ng limitasyon sa pananalapi at kakulangan sa broadcast experience, dinala ni Brother Eli sa himpapawid ang pangangaral sa tulong at awa ng Diyos. Dahil dito, ipinanganak ang programang Ang Dating Daan. During that time, wala pa namang cellphone. At hindi pa widely used ang internet na kagaya ngayon. So, mainstream media, kung tawagin, radyo tsaka telebisyon. Naging malaking kasangkapan yon para ang buong Pilipinas marating ng pangangaral ng Ang Dating Daan. Kasi siyempre, ang komunikasyon, ganun pa. Pero in spite of that, masyado pang mababa ang teknolohiya during that time. Nagamit yon. Doon nagumpisa. Dahil sa kagustuhan niya na mas mapabilis ang pangangaral, mas maraming mga tao ang maabot ng katotohanan, nagradyo kami. Sa awa ng Panginoon, natuloy naman, nagradyo nga noong 1980. Yan, sa DWWA, sa Broadcast City yon. Yung kay Ben David pa, 1206 kHz. Nung unang-unang narinig nga yan namin sa radyo, hindi kami natulog. Pati nung narinig namin si kapatid na Eli sa DZWB noon. Pero nakita namin, kumbaga ang kailangan mo naman noon, pinansyal. Kasi Siyempre. every airing, siyempre kailangan ng pambayad. Nakikita namin si kapatid na Eli noon, talagang gumagawa siya ng paraan. Kasi minsan, hindi naman sumasapat yung kinikita niya. Kaya nagpursige siya sa paghahanap buhay. Para kailangan kasing masustinihan mo yon. Alam naman natin, hindi naman mura ang oras pagka gagamit ka ng oras sa himpapawid. Airtime. Sa programa, nakakatawag ang mga tao para makipag-participate, magkaroon ng pakikipagtalakayan kay Brad Eli. At during that time, ganun din, yung mail na Mail pa? sa pamagitan ng koreo, Sulat! pinapadala ng mga tao yung kanilang mga liham. Nakakarating yung kanilang mga concern, mga request nilang mga paksa na gustong mapakinggan kay Brad Eli, yung mga tanong nila, ipinararating nila, at ganun din, yung mga nagnanais naman na maanib. Despite the lack of technology or whether ngayon mataas na yung ating teknolohiya, yung ating internet, napakabilis na. Kumbaga, real time kapag nag-message ka sa Facebook, nandun yung mensahe mo, nababasa na ng lahat. But despite that, what is interesting is the human need to be fulfilled. Yung kanyang soul, yung kanyang kaluluwa na ma-fulfill, na ma-satisfy yung mga longing and emptiness. It's still there. Hindi nagbabago yung need ng tao noon at hindi nagbabago ang need ng tao ngayon. Magsasabi sila doon sa pamagitan ng ganon. During that time, maximized yon. Yung technology na yon na available, kung ano man, kung gaano man yun ka low-tech, payak back then, talagang minaximize pa rin yun para makatulong sa programa, alang-alang na may hatid ang katotohanan sa mga taong nakakapakinig. Talagang, kung hindi ka sasamahan ng Diyos, parang imposible na nangyari na nagkaroon ng programa sa telebisyon na Dating Daan. Kasi unang-una, wala kaming production team. Dapat may production team ka, hindi ba?
Maraming tao ang tumikilos dyan. Totoo. Marami kang gamit. Kompleto ka sa gamit. Kami nun walang gamit. Tapos tatatlo lang kami. Si kapatid na Eli, ako, tsaka si kapatid na Daniel. Ako masasabi ko, ginamit ng Diyos si kapatid na Daniel para ang dating daan mas lumaganap ng ganito. Kalooban ng Diyos na si kapatid na Daniel ay mapunta sa linya ng broadcasting. Dahil may plano ang Diyos. Hindi hilig ni kapatid na Daniel ang broadcasting. In fact, nung siya'y bata, hindi yan ang pinapangarap niyang maging profesyon. Nasa medical field ang gusto niya, maging isang doktor. Pero ano siya sumusunod siya sa payo at gusto ni kapatid na Eli. Awa ng Panginoon, yan, naging gabay ng Panginoon ang naging tulong dyan para ang programa mai-put up. And salamat sa Diyos, nakaraos ng ganun. Habang tumatagal naman ang panahon, yung mga knowledge na alam ni Kuya, ni Brad Daniel, yan naman ay na-share naman at naituro sa iba, sa mga kapatid din. At hanggang lumaki na ang production team, awa ng Panginoon ngayon, kalat na ito at sa buong mundo. Naramdaman natin ang pagsama ng Diyos, ang pagtulong ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan na mahinto ang programa. Nakapagpatuloy ito ng hindi mo na alam halos kung paano nagpatuloy hanggang sa lumago Ang alam mo na lang, awa ng Diyos, nakakaraos, episode per episode, dumarating, hindi nagmimintis. Nung una, doon sa lugar namin, di nila alam ang dating daan. Ang alam nila Soriano. Soriano. Pero dumating po yung araw, nalaman na nila dating daan. Hindi na mahirap maghanap ng tao noon. Noon talagang magbabasakali ka sa isang lugar para mangumbinsi ng kapwa. Pero mula nang magradyo na si kapatid Soriano, pupuntahan mo na lang yung mga nakikinig. Malaki yung naitulong sa buhay ko yung pangangaral ng kapatid na Eli sa palatuntunan ang dating daan. Natuto ako ng Biblia, yung aral na mananalangin ka bago matulog, pagkagising, yung hindi ka magsisinungaling, hindi ka na magbibisyo. Naramdaman ko na gumawa sa akin yung salita ng Diyos. Maraming naituro sa akin ang kasaysayan ng dating daan Nakita ko kasi yung pagtataguyod ang isang maliit na samahan, ang isang hindi naman mayaman, masabi mong talagang maralita para lang makakabayad, kailangan ay kakayod ng husto. Papasok ka sa isang larangan na alam mong napakalaking responsibilidad, financial wise ay talagang napakalaki ng magiging load na kailangan mo, pero hindi natakot si Brad Eli sa ganun. Pananampalataya ang gumana, ganun din si kapatid na Daniel, kahit ano pa yan. Kung kailangan, lilitaw yan, ibibigay ng Diyos yan. Pati sa knowledge kung paano gagawin. I was 16 years old lang noon nung nag-umpisa yung dating daan na yan. 16 lang ako noon. Nung ako'y nakasama dyan sa mga pulong na yan, na-experience ko yung mga bagay na yan, nakita ko yung mga pinagdaanan ni kapatid na Eli. Sa lahat ng yan, ang masasabi ko, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Yung mga times na parang gipit na kami, may gagawin ng Diyos na paraan. Against all odds, nandyan ang Diyos, hindi kanya pababayaan, lalo na ang dating daan, kasangkapan yan para umakay ng mga tao sa katotohanan, para makilala ng tao ang tunay na Diyos, hindi niya pababayaan yan. Hanggang ngayon, at sa hinaharap, kung meron pang mga darating na panahon, alam natin, hindi pababayaan ng Diyos, maihinto. Kapag kinanyayahan, pakinggan po naman itong isang ibang uri ng palatuntunan ukol sa pananampalataya na pinamagatang ang dating daan. Ito ay Sa awa at tulong ng Diyos, ang programang Ang Dating Daan ay naging popular noong 80s. Ipinahayag ang mga salita ng Diyos ng tuwiran, maliwanag at nakamamanghang pamamaraan na lubhang kakaiba kumpara sa mga umiiral ng panahon na yaon at maging sa mga taong dumating. Napaka-humble ng umpisa ng programa at subalit ang impact nito sa mga nakikinig ay isang programang kakaiba. Dahil sa tingin ko, ako man ay na-intriga,
nahamon yung parang kamalayan ng tao o humahamon sa kamalayan ng tao na pakinggan mo talaga kung ikaw ay nagsusuri at ikaw ay naghahanap talaga ng katwiran, hindi mo maiiwasang hindi mo siya pansinin. Yun ang naging impresyon sa akin ng mga unang mga pakikinig ko pa lang kay Brother Eli. Nasasabi ko nga na the first time na napakinggan ko siya ay parang yung bang kung mayroong tinatawag na love at first sight ay love at First here. hear, kumbaga. Ito po yata si Brother Danny Navales, di po ba? Naalala ko po mga ka-U3 na yung kanyang story nga din po ay na-feature sa campus image na reaction natin. So, I will include that sa mga links po, no? Siguro ilagay natin dito sa may kabila. Indeed, na-mention ni Brother Danny in detail na yung kanyang history sa pagkakakilala niya kay Brother Eli. So, you can check that video out. Although gusto ko lang din po sabihin mga ka-U3 na talaga pong dahil sa mas malawakan na reach ng teknolohiya, ng radio for that matter, noong 1980s, talagang marami talagang makakapakinig. So, ang nangyari, I believe, for Brother King Cortez, naalala ko po na yun din ang sabi niya. In fact, na-mention niya yata na akala niya si Brother Eli ay aktivista, something like that. So, it's very interesting. Ninasa ko, makita ko yung taong nasa likod ng boses na yaon at di naman ako nabigo. Yung This is Manolo and His Genius Family, yan ay programa ni Manolo Fabi sa DZW. Marami ang mga pastor dyan nung una. At first. Lahat binibigyan ni Don Manolo ng pagkakataong makapagsalita. May tema sila At pagkatapos, ang kapansin-pansin lagi, inihuhuli ni Don Manolo si Brad Eli. Mahalata mo ngayon, yung lahat ng mga unang nagsipagsalita, iba ang sagot ni Brad Eli sa lahat ng mga nauna. Kahit sa debate, some people may say na kapag ikaw ay yung second speaker, mas makaka-respond ka dahil mas narinig mo, kumbaga na-lay down na yung predicate nung kalaban mo. So same thing, for you to stand out, especially if the topic is the same, meron talagang higher chance na mas mai-improve mo yung sagot mo. But anyway, mga ka-U3, ito pong pinag-uusapan ngayon, ito yung Don Manolo and His Genius Family. Ito po ay programa sa radyo at tayo po ay actually merong rare na video reaction dyan, na purely audio lang po. I think it was provided to us by Brother Clark, kaya you can also watch that video. It's just an audio discussion na nabigyan po natin ng reaction dito po sa Usap-Usap University. At maiko-compare mo naman, lahat ng sasagot ni Brad Eli dyan, nasa Biblia, basa siya ng basa. Kaya naging popular siya sa ganun Colosas 1.13 at Colosas 3.15. Yun ang unang natatak sa puso ko nang marinig ko ang kapatid na Eli sa This is Manolo and His Genius Family. Na sa 1.13 na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. At yung kaharian ng anak na yon, ang sabi sa Colosas 3.15, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Nung marinig ko yung ganong klase ng pagduktong ng sitas, ng verse ng Biblia, talagang matindi to sa loob-loob ko na mangangaral. Kasi naikukumpara ko na siya doon sa mga previous na pinanggalingan kong klase ng pangangaral ng mga pastor. Ibang klase ito. Hindi na ituturo talaga ng mga pastor yung matuwid na paggamit ng Biblia. Pero kay kapatid na Eli, 2 verse lang, ganon, matindi. Yung pala yun na babasahin mo lang sa Biblia, maliliwanagan na ang tao. Kasi salita ng Diyos yun Doon napukaw ang aking kalooban para tuluyang makinig kay kapatid na Eli na mula sa This is Manolo and His Genius Family, na nakapakinig na ako sa palatuntunan ang dating daan. Sa DZME, sa DWWA, sa iba pang mga radio station na pinag-broadcastan ni Brad Eli ng dating daan. Nakapanood ako ng programa ang dating daan taong 1988. Simpleng setup niya. Mayroong halaman sa tabi si kapatid Mary. Lamesa na maliit.
may halaman, palmera. Tapos ang tugtog niya yung mga kawal ni Kristo Jesus. Simple-simple yung kanyang setup. Yung lightings niya, kapatid na yun nakabarong Tagalog na. Simple din. Pero hindi yun ang napuna ko eh. Ang napuna ko doon sa programa, yung content ng programa. Kakaiba yung kay kapatid Nelly kasi yung kanya, maliwanag eh. Magsasalita siya, tapos hindi niya papaliwanag sa kanya. Babasahin doon sa Biblia. So yung setup niya, simple lang talaga. Simple. Pero yung laman ng programa, nakukumbinsi ka. Isa ako sa nagdadala ng edited episode ng Ang Dating Daan Noon for airing sa Channel 13. Nakayumati kasi tape pa tayo noon, wala pang VHS tape o DVD. Nagbibiyahe ako from Apalit to Quezon City kasi ang studio natin noon nasa Apalit sa Pampanga at ang studio naman ng IBC 13 kung saan siya ipi-play ang programa nasa Quezon City. Isa sa mga challenges noon dahil sa kagustuhan ni Brother Eli na maiparinig ang aral hanggang sa pinakasulok ng mga barangay, nagpahanap siya ng mga radio at TV station sa mga probinsya. That time, hindi naging madali ang mga transactions sa mga stations kasi karamihan ayaw nila ng concept ng programa ng Ang Dating Daan na napaka-straightforward. Pero sa awa at tulong ng Diyos, nakakuha naman ng slot sa Baguio, sa Cebu, sa Davao, at sumunod na sa iba pang lugar. Kahit mahal, pumayag si Brother Eli basta't maipangaral ang salita ng Diyos. Masidhi ang dedikasyon nila Brother Eli at Brother Daniel na maipahayag ang salita ng Diyos sa lubhang karamihan. Ngunit ang pagsasaimpapawid ng isang programa ay nangangailangan ng malaking halaga. Isang pangangailangan na binalikat nila na may iba yung sipag at determinasyon at higit sa lahat sa pamamagitan ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Ginagawa ng paraan ng kapatid na Eli, ng kapatid na Daniel, ng iba pang mga kapatid na tumutulong kung paano binabayaran yung broadcast. Unang-una, si Brother Eli naglulumpia. Dinatnang ko na yon sa Frisco, sa Muñoz, dinatnang ko na yung lumpiaan doon. Ganon din sa Apalit na nagtitinda si kapatid na Eli. At si Brother Daniel naman, alam ko na siya po ay dinatnang ko na nagtatrabaho na siya as DJ sa radyo. At sa ganung mga paraan, niraraos ni Brad Eli yung broadcast. At isa pa, yung pong mga negosyong ipinundar ni Brad Eli doon sa Evacom Building sa Sukat, Parañaque, na naglagay po siya ng restaurant, ang pangalan po Linamnam. Yun. At yung Linamnam na yon na restaurant, malakas po kumita yun. Siya po mismo nagluluto, gigising ng madaling araw, alas 3, alas 4, mamamalengke na po yun sa Apalit. Apalit pa siya nang gagaling, dadaan po siya ng Balintawak, mamimili muna siya sa Apalit, then mamimili pa sa Balintawak. Then dadaan po yan ng Kabihasnan, mamimili uli siya ng mga lulutuin niyang ulam. Kasi merong karne, may isda, may gulay, no? At pagdating niya po ng Sukat, Parañaque, umaga-umaga nagluluto na po yun. Bakit ko po alam? Kasi yung po kanyang restaurant na Linamnam, katabi po noon yung Morning Star Photo Supply. Sa kanya rin po yun. Malakas din pong kumita yun, na si Bertel naman po ang tumatayong manager. Kapatid namin magtanaw. Katabi naman po ng Morning Star Auto Supply, yun naman po ang Sukat Commercial Paint Center and Industrial Supply. Ako naman po ang nagtatrabaho doon bilang isang manager sa kumpanya rin naman ni Brad Eli. Sa kanya rin po nakapangalan. Maraming pinasok na negosyo si Brad Eli. Nagkaroon din siya ng mga taxi. Nakapagpundar siya, awa ng Diyos. Nakapagpundar din siya ng piggery niya. Nakapagpundar siya ng farm. Lahat yan sinikap niya hanggang sa nagkaroon siya ng water station, mga refilling stations, nagkaroon ng mga garments. At along the side naman, si Brad Daniel naman sa kanyang pagsisikap, ganun din. Mga iba-ibang mga negosyo din ang sinikap na pasukin ni kapatid na Daniel bukod sa pagiging professional na broadcaster niya, isang broadcast journalist. Masasabing siguro nakita niya rin kasi kay Brad Eli yung mga ganong katangian.
It is quite surprising for me nga na malaman na yung background nga ni Brother Daniel is being a DJ na being a radio broadcaster. I find it very interesting. But one trivia that I know, yung bosses ng Wish 107.5, yung some Wish 107.5, you know, si Brother Daniel, kung di po ako nagkakamali. Sa mga members po ng MCGI, tama po ba si Brother Daniel, ang owner din ng Wish? So, pinapakita dito, at least kay Brother Eli, na talagang pinagsikapan ni Brother Eli financially kung ano yung meron siya. Kung paanong nagsisikap si Brad Eli, kung ano yung merong available dyan na po pwedeng pagkakitaan, hindi naman namimili ng pagkakakitaan. Basta't marangal, basta't ito'y malinis, ito'y hindi nila inaatrasan Di baling mapuyat, mapagod, talagang sisikapin at sisikapin. Habang ipinahahayag sa telebisyon at radyo ang katotohanan ng Diyos, isang inobasyon ang sinisimulan. Isang nagbigay daan sa lalong malawak na mga bagay para sa programa at sa iglesia. Nasaksihan ko yung unang Bible exposition sa rooftop ng barracks or satellite office sa Roosevelt, Quezon City. Kita mo sa mukha ng mga tao na amazed sila sa live preaching at yung one-of-a-kind question and answer na ginawa ni Brother Eli. Dahil maganda ang reception ng mga tao. Na-conceptualize ni Kuya Daniel ang Bible exposition. Ang mga kapatid nag-invite ng mga kaopisina nila, mga kaibigan, kamag-anak, at may pagkain na inihahanda para sa mga bisita. Okay, so it was mentioned here, no? Ngayon po ba, meron pa rin po ba mga Bible exposition or it was just Brother Eli who did it and not anymore for Kuya Daniel Razon? I'm very curious kasi siya naman pala yung nag-start, no? Dahil nasabi ko parang hindi ako sure dahil hindi ko po nakita na may Bible exposition po with Brother Daniel. So you may correct me on that mga ka-U3. But definitely, I have to agree, you know, yung style ng Bible exposition, it is, in part, it is relatable yung mga nangyayari sa ating buhay. A topic na marami sa atin ay gusto yung kasagutan, no? I remember the Bible Exposed dahil napapanood ko po yan dati sa TV, sa cable naman po yun, ano po. So, this is really refreshing in a way at tandaan po natin na for us to succeed in a particular industry, most of the time, especially pag creatives or broadcast, kinakailangan yung konsepto mo, you should bring something new to the table. Most of the time, you have to bring an innovation. It has to be unique, it has to be distinct. So, yun po ang nangyari po kay Brother Eli. And I have to say, part ng legacy ni Brother Eli, ang Bible exposition, ang mga pagtatanong, itanong mo kay Soriano, part na po talaga ng legacy ni Brother Eli, which I think a lot of people miss. At nakita ko na naging mabunga at malaki ang naging impact ng Bible exposition, hindi lang sa mga kapatid, kundi sa mga bisita talaga. And then magsasalita si Brad Eli, parang siya yung speaker, doon sa gagawin parang okasyon, na tinawag na ngayon na Bible exposition. Doon po nag-umpisa at ako po'y saksing personal dahil nandun po ako. Dumating po yung mga tao. Hindi ko lang po alam yung eksaktong bilang pero mahigit 100 po yun. Napakasikip po ng lugar. Talaga para po kami sardinas doon sa lugar na yon. Dahil napakaliit po lang ng aming pinagkakatipunan yung venue. At doon po nag-start na pwede palang gawin yon na magpupulong. So, ganun yun. Hanggang sa hindi kami magkasya na doon. Lumaki ang audience. Lumipat kami sa isang mas malaking lokal. Hindi na naman magkasya. Doon pa rin sa Frisco. Doon sa kabilang kanto naman. Doon sa may rooftop ng Cocobank Building. Pagkatapos, lipat na naman. Hanggang sa dinala na sa Araneta Coliseum. At sa bahaging ito mga kapatid, hanggang dinala na sa Cuneta Astrodome, sa Pasig ganun din. Lahat na ng pinakamalalaking venue sa Maynila. Tapos sa mga probinsya ganun din. Nagtuloy-tuloy yun. Awa ng Panginoon. in our time, Brother Eli Soriano.
I just can imagine kung gaano yung kumbaga crowd energy ng mga panahon na yun. So sinabi dito sa Coco Bank, Cuneta Astrodome, sa Araneta, kung kayo po ay may experience mga ka-U3 where you saw Brother Eli in these Bible expositions sa mga venues na ito, please describe to us kumusta po yung energy, kumusta po yung crowd. Sana po i-describe niyo po sa comment section below kung ano po yung inyong experience po. Maraming nagbago ang buhay dahil sa pakikinig ng Ang Dating Daan. Pag nakikita nila si Brad Eli, agad na nakakapukaw. Bakit? Kasi nga dahil sinasabi niya yung totoo, pero awa tulong ng Diyos, marami sa mga taong ito na napukaw ang kanilang atensyon doon sa klase ng pangangaral kapatid na Eli, na batay sa Biblia, naging daan yon doon sa mga taong talagang naghahanap ng katotohanan, na nagbukas sa kanilang mga pangunawa, ng kanilang puso para makita nila ang katotohanan. Yung mga bisyoso na yung lasenggo, yung mga sugarol, yung mga drug addict, pag nakapakinig talaga ng salita ng Diyos at tumalab sa puso nila, yung talagang naramdaman nila yung salita ng Diyos, mapupukaw talaga ang puso mo eh. Salita kasi ng Diyos yun eh, mabisa, makapangyarihan na makagising ng damdamin ng isang natutulog na mahimbing sa kadiliman. Eh, nakita mo naman, maraming mga nagbago na mga kapatid sa iba't ibang walks of life na masama na pinanggalingan. Actually, doon yung nga isang kahanga-hanga na nakakatawag sa mga tao ng pansin na direktong ang isasagot sa iyo ay yung talata sa Biblia. Kaya parang na-excite yung mga tao at nararamdaman nila. At ako man, nung unang nakikinig hanggang naman ngayon, na nakipapakinggan ko pa rin ang kaparaanan ni Brother Eli kahit sa recordings, para bang mayroong something na mararamdaman kang, yun na nga ang talagang sagot. Kaya yung straight to the point, minsan ay mayroon pa si Brother Eli pamamaraan na parang pati sa mga iba pang larangan ng kaalamang magkukontribute doon sa kanyang sagot, ay alam pa rin niya maging sa siyensya. Yun ang isang nakaka-amaze. Sabi nga nung isang nakausap po namin, saan kinukuha ni Brother Eli ang paggagather ng kaalamang ito? And natatandaan ko pa nga, di ko makakalimutan. Maraming mga tao ang nag-isip na si Brother Eli ay mayroong dala-dalang computer sa Bible exposition. Kaya maraming naiintriga noon na pinagmamasdan nila si Brother Eli kung mayroong computer na sasanggunin. So I remember this lecture that I attended with a law professor actually. Na-mention niya in passing sa class discussion yung patungkol po sa kanyang experience na makita niya si Brother Eli. Nagulat siya actually kasi nga ang daming na-memorize ni Brother Eli ng mga sitas. Alam niya kung saan tatakbo yung kanyang mga explanation. And initially he thought na may kopya, may kodigo si Brother Eli, pero hindi. Sabi niya nagulat po siya. Although yes indeed we may say of course that this is coming from God, we get that. But in another perspective, this is physically and mentally doable, mga ka-U3. Maraming uri, maraming paraan ng pagmemorya, maraming paraan ng pag-breakdown ng mga concepts, ng mga ideya. At ang mga skills na ito, for other people, it's something that they could hone over time. So tandaan po natin din na hindi lamang knowledge ang meron si Brother Eli, but also experience. That's decades and decades of experience of preaching, decades and decades of debating religiously. So yun po yung ang nakaka-amaze, and the reality is of course hindi lahat kayang gawin yan. Titignan, pero nakita nila dahil samantalang si Brother Eli nag-exposition, lumalakad sa doon sa gitna ng mga tao at doon lalo naging parang kahanga-hanga na ang mga tao na alam ng taong ito ang kanyang sinasabi. Parehas sina Brother Eli at Brother Daniel na laging tumitingin kung paano ngang makabagong teknolohiya ay magamit sa mas malawak na pamamahayag ng banal na salita. At nang nagsisimulang mapakilala ang paggamit ng internet, agad na napapanood ang programa sa pamamagitan ng web 24/7. Nung magkaroon na ng website, nagkaroon tayo ng mas malaking opportunity para sa ating mga kapwa-tao, pati sa kapatiran. Kasi back in the time na nagsimula ang programa, wala pang masyadong gumagamit sa internet. At actually, wala pa talaga. Sabi ko nga, mainstream media lang ang ginagamit, which is radio, TV. And
yun hindi sapat eh. Dahil kung saan lang ang naaabot ng signal ng radyo, ng TV, hanggang doon lang ang programa. Pero nagkaroon na ng World Wide Web. Nung magkaroon tayo ng website, nadagdagan ng mga taong nakakapakinig, nakakapanood. Pati ang mga kapatid natin na nasa abroad na ay hindi na nahihirapan para doon sa access nila sa ating programa. At yun, nakadagdag yun sa lalong mga tao pa na dumadaming nakikinig at hanggang naging bunga na ng pangangaral ni kapatid na Eli ng programang Ang Dating Daan. Ayun, marami ang naanib na hanggang sa abroad dahil dyan sa ganyan noon. At makita natin na continuous yung ating award dyan, na talagang every year ay pinararangalan ang Dating Daan. Ito'y nagbukas ng maraming pagkakataon sa lahat ng mga tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil 24/7 po yan, kaya hindi lang mapakinggan, sumagot yan sa maraming mga katanungan ng tao. Kahit sa mang parte ng mundo. Okay, mga ka-U3, ayan, dyan naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. Pero technically hindi, dahil after this, after saying to you my closing statement, then atin pong babasahin nga ang ating mga mensahe. Ayan, yung mga nakalap natin over 2 days. But anyway, mga ka-U3, so yun po ang presentasyon na ipinakita nung 42nd MCGA anniversary. I think this was shown on November 2022. So more than 1 year, no, nang pinakita nga yung video na ito. But anyways, it shows to us yung mga humble beginnings nga ng MCGI, and pag sinabi natin yung modern history ng MCGI, of course si Brother Eli po talaga yung touch na sa beginning nga po. And we had this video apparently because this is our tribute video sa birthday, sa kapanganakan ng laman ni Brother Eli noong April 4th kahapon nga, na dapat ay ika-77 niya na taon sa mundo. But anyway, so katulad po ng nasabi natin, meron po tayong binigay na tanong sa ating community post. Makikita niyo po sa ating screen ngayon. So tinanong po natin, bilang pagunita sa birthday ni Brother Eli, ito ang ating tanong at na-feature natin ang comments ng ating mga ka-U3. So sabi ko po dito, sino si Brother Eli para sa'yo? Ayan, so ito na yung kanilang mga comments. So basahin po natin ang iilan. Tandaan niyo po mga ka-U3, akala ko po kaya kong basahin lahat. 337 comments! Ay nako, mauubos po yata ang isang ilang oras nako, baka kalahating araw mahigit pa, but we will be reading some of these featured answers, mga ka-youth. Po, makikita nyo rin po ang lahat ng mga sagot, kabuuan po nito, ilalagay po natin yung link dito po sa description ng video na ito. So basahin nyo rin po if you have the time. Pero ito na nga, sabi dito ni Noah Ginto 6960, I'm Catholic. Si Brother Eli ang nagmulat sa akin sa hiwagan ng Biblia na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Respeto na lang po sa ibang reliyon, ginagalang ko po kayo, ito ay opinion ko lang naman po. Para sa akin, siya ang modern Timoteo sa panahong ito ayon sa aking pagkaunawa. Brother Eli is a gift from God. Pagpapakita siya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi naman ni Erwin Baltazar, the most sensible preacher. In my own perspective, sabi naman ni Scorpion Man 123, he was considered as one of the modern biblical preachers in the history of humanity. He was endowed by God with spiritual wisdom to awaken people like me. I am a sinner. I always sin. However, whenever I hear the teachings of Brother Eli about the Lord Jesus Christ, I'm always reminded that I should repent as soon as I can because nowadays we're living in the end times. I love Brother Eli. Kahit lalaki ako, naiyak ako ng grabe nang pumanaw siya. Roy Allen Motos 2198, siya po ay isang tapat at tunay na mga ngaral sa ating panahon. Sabi naman ni Roderick Ku, may mga tama at meron ding mali sa mga sinasabi ni Brother Eli, okay? Isang sinabi niya sa video niya noon na out of context ay yung nasabi niya patungkol sa mga apostol na sila na ang huling mga apostol at wala nang iba pa nasusunod. Ito ay bilang pagsalungat sa pag-angkin ng mga PMCC Fourth Watchers na si Apostol Ferriol ay apostol na nasugo para sa ating kapanahunan ngayon. Ang nabanggit niya na talata ay sa Corinto 15:9, 1 Corinthians, na pag pinag-aralan
tandaan natin mabuti, ang pinakahuhulugan dito ni Apostol Pablo ay hindi dapat siya itinataas na mas mataas pa kaysa sa ibang apostol, kundi ituring siya na pinakauli sa lahat. Maging mapanuri po tayo para hindi po tayo naliligaw ng landas sa ating paniniwala at pananampalataya. God bless us all. Sabi naman ni Ray Rivero, si Brother Eli ay alipin ng Diyos at ni Kristo. Naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia na wala sa masama ang makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Yan ang tunay na alipin ng Diyos, yung alam ang salita ng Diyos. Sabi naman dito ng isang user, MNG1VW5K, ako ay dating Katoliko at nang napakinggan ko ang mga aral ni Brother Eli, iba siya sa lahat na mga ngaral. Kahit huli na akong naanib kasi sa YouTube at FB ko lang siya napakinggan, walang katulad si Brother Eli sa kanyang pangangaral. Kahit maraming nagsulputan ngayon sa social media na sila daw ang totoo pero mali-mali naman ang mga paliwanag. Ang iba sa Biblia nagbasa, kunin ang paliwanag sa history o sa dictionary. At salamat kahit wala na siya, may Kuya Daniel pa ang nagpapatuloy para maakay ang mga kapatid sa Iglesia ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Maria Koyama, I'm product of Protestant Church and Catholic Church, kaya both ko napuntahan ang dalawang relihiyon na ito. Kay Brother Eli Soriano ko lang narinig ang mga sagot sa katanungan ko at ang kanya ay hindi ako inaantok makinig. He is really one of a kind preacher. Usap-usap University, Sir JR, nagustuhan ko din ang style ng komento mo sa mga debates ni Brother Eli. Tumpak sa akin kaya napasubscribe ako dito at marami po akong panonoorin. Salamat po. Simple lang po para sa akin. Ito naman according kay MJ, si Brother Eli po ay isa sa mga totoong alagad ng Diyos na may pagnanais ipahayag ang salita ng Diyos nang walang kinikilingan. Kinagamit ang salita sa Biblia upang bigyang linaw ang mga katanungan. Isa po siya sa matalinong tagapaglingkod. Marivic Caranto 6286, mula noon napanood ko siya, unti-unti ako nalinawan sa totoong salita ng Diyos. Si Brother Eli ay isang tapat na mangangaral. Happy birthday, Brother Eli. Sabi naman ni James 5019, ako ay isang Katoliko mula nang isinilang sa mundo at sumubok din ako sa ibang relihiyon, sa INC, Baptist, Born Again, pero lahat ng iyon parang kulang, parang hindi lahat sumusunod sa banal na aklat at may iba't ibang doktrina na dagdag at bawas. Ngunit nang nakikinig ako kay Brother Eli sa YouTube sa mga pangangaral niya, lumago ang kaisipan ko sa Biblia at lumago ang pananampalataya ko. At lahat na nakasulat 100% na sumusunod, walang dagdag, walang bawas. At madali mong maintindihan ang salita, ang paksa sa Biblia pag si Brother Eli na ang nagpapaliwanag, biblical at scientifical. Marami kang matututunan sa kanya at matatawa ka pa sa mga joke niya. May sense of humor pa, kaya the best ka talaga, Brother Eli, nang dahil sa iyo lumago ang kaisipan ko sa pananampalataya. Happy birthday, Brother Eli. O, sabi naman ni Sir Nick dito, salamat po sa Diyos, Brother JR. Tapat na mga ngaral, walang kasinungalingan. Sabi naman ni Ruth Labindao, ang tanging mga ngaral na nagsasalita ng salita ng Diyos, nagbago ng napakaraming buhay sa pamamagitan ng totoong salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos, Sir JR, sa pag-feature po lahat ng mga videos ni Brother Eli. Norman Pakig, nag-iisang tunay at tapat sa Biblia na mga ngaral, kaya ako umalis na ako simbahang kinagisnan ko, nagbabasa na lang ako ng Biblia. Sabi naman ni Bro2316, best preacher. So tingnan naman po natin mga kayuti, iba pang mga mensahe dito. Ano po? So especially yung may mga like na medyo marami-rami. Ito, 28 likes. I'm a Catholic, maraming naglalabasang magagaling manalita at maalam sa mabuting balita nowadays, pero si Bro Eli S ang kinikilala kong tunay na henyo ukol dito. Alam niyang ipaliwanag lahat ng walang ligoy at pambobola. Nainis ako sa kanya noong teenager pa lang ako dahil akala ko ay bugnutin siya, palamura at namimersonal sa ibang relihiyon. Yun pala totoo ang kanyang sinasabi at pamumuna. Isa siya sa mga gumising sa akin sa tunay na kahulugan ng ibang nilalaman ng banal na Biblia. Alam kong hindi magiging madali, ngunit sooner or later ay baka mag-iba din ako ng relihiyon. Tunay na napakaganda or husay ng kanyang pamana sa atin. Apple Squeeze, ayan. Dahil kabilang ako sa mga bagong henerasyon, para sa akin si Brother Eli ay isang tunay na mapagkakatiwalaan ng mga ngaral. Sa lahat ng kanyang mga debate, wala pa akong makita na siya ay natalo sa kanyang mga salita. Totoo at walang halong pandadaya, di tulad ng iba. Happy birthday, Brother Eli. O sige, let's read a little bit more. And katulad po ng nasabi ko mga ka-U3, lalagay natin yung link ng actual post para mabasa nyo lahat kasi sobra talagang dami. I did not expect it. More than 300 plus po ng mga greetings na celebration pagdaraos sa naging kapanganakan ng laman ni Brother Eli. Ito naman, sabi ni Josel, hindi ako member ng MCGI pero si Brother Eli lang ang tanging mga ngaral na nakita kong may malasakit sa kapwa kapag nangangaral ng salita ng Diyos. Sa kanya lang ako naliwanagan ng mga salita sa Biblia, kung paano umintindi ng mga lohika at mga talinhaga. Salamat po sa Diyos. Ito naman kay RC. Around year 2000, una ko siyang narinig sa programa ni Don Manolo sa
radyo. Ayan. Kakagraduate ko pa lang noon ng high school. Nagkaroon ako ng interest sa salita ng Diyos. Sa Biblia, nahook ako sa pakikinig sa Kanya. Marami akong natutunan na di ko narinig bilang isang Katoliko noon. Natigil ako sa pakikinig sa Kanya, na busy sa mga bagay sa sanglibutan, na nagtrabaho, nag-abroad, kung ano-ano nang nangyari sa buhay ko. Hanggang na-realize ko, ang gulo-gulo na ng buhay ko, napalayo ako sa Diyos sa kawalan ng aral. Pero awa ng Diyos, naghanap muli ako. Nakita ko na may MCGI na lokal dito sa bansang pinagtatrabahuhan ko. Salamat sa Diyos, kinaawaan pa rin niya ako. Kaanib na ako ngayon sa Iglesia ng Diyos. Maraming salamat, Brother Eli. Miss na kita. Kahit di man kita nakita o nakausap man lang ng personal, ang laki ng bahagi mo sa buhay ko. Salamat sa Diyos sa pagbabahagi mo ng mga aral ni Jesus sa buong mundo. Ay nako, ang dami pa nito mga ka-U3. Kaya katulad po ng sinabi ko po, I highly recommend na i-check out niyo po yung atin pong link dito. And let's end here with the most likes, I believe, from Brother Clark in Regala TV. Nariyan pa rin. 3 years na po wala sa atin physically si Brother Eli Soriano. We miss you so much. Until now, masakit pa din at nakakalungkot. Pero ang palaging pag-asa po namin ay may Diyos na laging nariyan lang. Hindi siya kailanman magpapabaya sa atin. Sapat po at hindi kulang ang aral ng Diyos na naituro mo sa aming mga magkakapatid. Milyong salamat sa Diyos sa isang katulad mo na tapat na mga ngaral na walang katulad sa panahon natin. Salamat po sa pagkasangkapan kay Brother Eli. Nakakilala po ako ng Diyos sa buhay. Nagturo sa amin na ibigin ang magulang, asawa, kapwa at pati sa kaaway. Nagturo sa amin gumawa ng mabuti sa lahat at mamuhay ng marangal. Nagturo sa amin ng sumunod sa mga aral ng Diyos at matapat na paglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Jesus hanggang wakas. Si Brother Eli Soriano ay mananatiling buhay sa aking puso at ang pananampalatayang natutunan ko ay mananatili hanggang sa magpakailanman sa tulong at awa po ng Diyos. Nariyan po si Brother Daniel na sinugo ng Diyos para sa ating magkakapatid para ipagpatuloy at ating ganapin ang mga naituro sa at may rason po tayo para ituloy ang nasimulan ni Brother Eli. Sobrang proud po ako at taas na ako kahit kanino at kahit saan man ako makarating na ako'y member sa Church of God International o mas kilala sa Ang Dating Daan. Habang ginagawa ko po ito, walang tigil po ang luha ko. Sana makapagpatibay po ito sa ating mga magkakapatid. Mahal ko po kayong lahat. Brother Danielson, mahal ka po namin. MCGI Cares, MCGI Knows, MCGI Joyful Hearts. Ayan. Sana po ay na-appreciate ninyo na tayo po ay nagbigay ng paggalang at pagrespeto sa celebration ng buhay ni Brother Eli. Ito po ay nagpapakita ng ating pag-value sa overall servant ng MCGI. Sa akin naman po as a non-MCGI member, I appreciate the effort. At na-appreciate ko through the video kanina po yung mga humble beginnings ng MCGI. Hindi ko po alam kung gaano kadami ang membro ng MCGI but definitely merong isang solid na community ng Members Church of God International na nagmamahal kay Brother Eli. And at the same time, sa ating youth community, actually 40% lang po yung members po ng MCGI. Ang 60% po dyan ay hindi. At marami pa rin po, no? Napansin nyo naman sa mga comments kahit na from Catholics, Born Again INC, mga supporters din po ni Brother Eli. Lalong-lalo na po sa kanyang paraan po ng pagpipreach. So mga ka-youth, ano pong masasabi nyo sa ating episode ngayon? Ano, it's really interesting for me at least na nalaman ko yung mga kumbaga tidbits at saka mga factoids about start ng MCGI. And of course, yung pagdaraos nga natin ng kapanganakan sa laman ni Brother Eli. So if you're new sa channel natin, please click subscribe mga ka-U3. You can also visit this video. You can also check this video if you don't like this current video. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.